Ito ang inaabangan na bangayan ng parehong DDS na si Harry Roque at si Panelo. Yan. Totoo nga pala yung sinasabi natin si Harry Roque dati pa na laban daw nila ito. Laban ng kasamaan versus kadiliman. Diba? Yung sinabi niya dati. Marami na pong pahayag itong si Panelo na hindi nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa pahayag naman natong si Harry Roque. Katulad po nung sinasabi natong si Harry Roque na ito daw ay panggigipit. Political persecution daw ito dahil kaalyado daw siya ng mga Duterte. Kailan lang ba itong naging kaalyado, diba? Nung mga panahon na tumiwalag na rin siya kay PBBM. So makikita natin na, diba, wala namang loyalty talaga sa damuhong ito kay Harry Roque. So yun, persecution claim of Harry Roque won't stand. Yan po ang pahayag ni Panelo. Maganda yan. Titignan natin at aabangan natin kung bakit ganito madalas ang bangayan na itong dalawang ito. Pero yun nga, sukdula na po ang paninira ni Harry Roque. Sukdula na yung kanyang mga banat na kung tutuusin, hindi na akma sa kanyang estado bilang lawyer. Diba? Yung mga katulad ni Harry Roque na expected of him sana na makatulong sa ating bansa dahil kung tutuusin may dunong pang international nga daw etong isang ito. Pero matindi ngayon ang kanyang banat sa ating pamahalaan at syempre sa nasa Malacanang. Ito daw ang paraan ng nasa Malacanang para siya ay patahimikin. Bakit? Meron ka bang ibinibulgar? Meron ka bang dapat ibulgar? Kundi yun lang naman na kuno ay magpa-hair follicle test ang nasa Malacanang, na kuno ay bangag. Yan lang naman ang alas nyo na akala nyo talaga sa sarili nyo or akala mo talaga magagalit ang sambayanan kung patuloy kayong magsisigaw na yung nasa Malacanang ay bangag. Hindi, malabo paulit-ulit na lang yung issue na yan. Ayan, fabricated daw itong mga kaso laban sa kanya. At yun nga, ito daw ay para gipitin nga siya. Kung sana mag-isa ka lang. Pero yung mga nasa circle mo, yung mga nasa or kadikit mo at inaakusahan ng mga konektado sa Pogo, sa mga illegal na Pogo, lahat yan, lahat kayo may kaso. So hindi ito ikaw lang. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa mga mali na ginawa nyo at panggagago nyo sa ating bansa. Mr. Harry Roque. Unchanged daw yung kanyang response or stand. Diba? Dahil ito nga daw ay political persecution by the Marcos Jr. administration. Hindi daw siya pwedeng i-extradite kasi nga meron siyang asylum application. The Philippine government should not be so arrogant. You see, ang ating gobyerno ang kanyang binabanatan. Ang ating gobyerno ang kanyang sinisira sa puntong ito. Nga naman, sirang-sira na siya kasi might as well sirain na ang lahat. Yan siguro ang iniisip natin si Harry Roque. Kasi kung tutuusin, yung mga taong naniniwala kay Harry Roque, alam ni Harry Roque na walang power yung mga yun. Alam ni Harry Roque na yun ay yung mga uto-uto at baligtad na ang kaisipan. Kaya masaklap. Eto na, nasa punto na, nasa sukdulan na rin ang pagiging desperado ng isang ito, netong si Harry Roque. Good luck.